15, 2026, Biyernes. Weekend na pero wala pa rin patid ang maiinit na issue sa Senado matapos ang nangyaring pamamaril sa Senate building. Sinuspindi na ang Acting Sergeant at Arms ng Senado. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento, puso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa 30 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Ito ang Arangkada Balita. Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska isinailalim sa 6 na buwang preventive suspension kasunod ng pamamaril sa Senado. Trust rating ng Senado bumaba ng 27% mula sa dating 44% ayon sa survey. Panibagong oil price hike namumuro sa susunod na linggo. House Prosecution Panel nakahanda na para sa pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte sa Lunes. At NGCP pinagpapaliwanag kaugnay ng sunod-sunod na red at yellow alert sa Luzon at Visayas. Sinuspinde ng 6 na buwan ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska matapos ang nangyaring pamamaril sa Senado. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Malawakang investigasyon ang gagawin ng Office of the Ombudsman kasunod ng insidente ng pamamaril sa Senado nitong Miyerkules. Isa sa mga unang hakbang ang pagpirma sa preventive suspension ng 6 na buwan kay Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska. Pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan. Nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. Si Aplaska ang unang nagpaputok bilang warning shot sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Acting Sergeant at Arms at kay Senate President Alan Peter Cayetano, 27 beses na nagpaputok si Aplaska. Kinondena ni Remulla ang maling hakbang na ito ng retired Police Major General. Anong karapatan niyang gawin yun? Diba? Mas mataas ka sa law enforcement. Sino ka? Not even the President will do that. They should have kept the peace. Ikaw unang papaputok. Ano yun? Diba? Sergeant at Arms pa? Ikaw mag-uumpisa? Kung baga sa away, ikaw nagsimula eh. Discharging a firearm is very dangerous. It could have hit somebody. Nasa first floor ka ng Senate. Di, sa level na yon, pag pinutok mo sa baba, may tao. Pag pinutok mo sa taas, may tao. Eh, pag ricochet yan doon, di may tinamaan na naman. Iimbestigahan din ang iba't ibang ahensyang namataan sa Senado sa araw na iyon. Investigasyon na to, kasama lahat, kasama ang NBI dito, na ating imbestigahan. Kasama rito ang OSAA, kasama rin yung mga pulis na nagpunta roon sa lugar na yon para malaman natin ang buong pangyayari mula sa perspektibo ng gobyerno. Tayo, constitutional body, kinakailangan, ito na ang talagang tungkulin na binibigay sa atin ng saligang batas. Padadalhan ang imbitasyon ng mga senador bilang parte ng investigasyon, lalo na umano sina Senator Robin Padilla at Senator Jinggoy Estrada. Si Padilla ang huling namataang kasama ni De La Rosa sa pagtakas ng Senado, sa kabila ng pagsasailalim sa kanya sa protective custody ng mataas na kapulungan. Itago niyo yung CCTV. Samantalang kumakalat ang video ni Estrada kung saan maririnig ang senador na ipinatatago ang kopya ng CCTV kay Aplaska. Kung ano ang tono nun, malalaman natin, pag may nawala dyan, baka naman siya mapaghinalaan. Kabi-kabilang sabpina rin ang ipadadala ng Ombudsman bilang parte ng investigasyon, kagaya ng kopya ng CCTV at kuha ng mga media ng gabi ng insidente. Tayo lang talaga ang pwedeng kumilos dito ng gusto na walang bias kasi. Iniiwasan natin yung magkaroon ng script yan na it was all a ruse. Iyan ang mga allegations ng tao, kaya dapat we go to the bottom of it. Para wala ng speculation, let's study what happened.
and hear it from people who were there. Inaasahan na ipadadala ang mga sabina sa susunod na linggo. Kapag mapatunayang guilty ang mga person of interest, posibleng maharap sa patong-patong na kaso, kagaya ng obstruction of justice, failure to maintain public safety sa Senate premises, at harboring a criminal fugitive. Ako, si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Kinumpirma ng Department of Justice na may valid arrest warrant ang International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, bagamat nirerespeto nila si Senator de la Rosa bilang isang sitting senator, ibang usapan na kung magtangka siyang lumabas ng bansa. Giit pa ni Vida, inutusan na nila ang mga law enforcement agencies at border authorities na arestuhin ang puganteng senador sakaling mahuli siyang lumalabas ng Pilipinas. Inilabas na rin ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Senator de la Rosa. Bumaba ang trust rating ng Senado matapos ang nangyaring pagpapalit ng liderato nito batay sa pinakahuling survey ng Tangere. Ayon sa survey, bumaba sa 27% ang trust rating ng Senado kumpara sa 44% noong 2025. Tumaas naman sa 52% ang trust rating ng Kamara na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Isinagawa ang survey noong May 12 to 13, katatapos lang ng palitan sa liderato ng Senado. Labis na nadismaya si dating DILG Secretary Rafael Alunan III sa nangyayaring gulo sa pagitan ng Senado at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kasunod ito ng pagtakas ng ngayoy pugante ng si Senador de la Rosa sa Senate premises sa kabila ng protective custody. Sa panayam sa DZMM Radyo Patrol 630, sinabi ng dating kalihim na itinuturing nilang pantay-pantay ang bawat isa pagdating sa batas, maging politiko man o kabilang sa uniform services. Dagdag pa niya, nakakalungkot na kaysa tutukan ang mga mas malalaking issue na kinakaharap ng bawat Pilipino, ay mas inuuna pa ng mga nasa posisyon ang kanilang mga pansariling interes. Today, I'm infuriated that all of the things that we did in the past to lay the foundation for good governance, for reforms, etc., have been cast aside. And rather than working for the causes higher than ourselves, for the common good, for the greater good, looking after the people who need our attention, our care, wala, naging pansarili na yung ating kultura. Both sides knew that we were serious about governance. And that if anybody crossed the line, we would simply just apply the law. Sinuspinde ng Office of the Ombudsman si Senate Acting Sergeant at Arms, Retired General Mau Aplasco, kaugnay pa rin sa nangyaring gulo at putukan sa loob ng Senado. Agad naman na umalma si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing dapat din na suspendihin ang hepe ng NBI. Yan ang umaaranghadang balita ni J.M. Pineda. Ilang si Senator Bato na bumoto. Fact number 2. Bumuelta agad si Senate President Alan Peter Cayetano sa naging desisyon ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya na suspindihin si Acting Sergeant at Arms General Mau Aplasco. Sa nangyari kasing palitan ng putok noong Miyerkules ng gabi, si General Aplasco ang una umanong nagpaputok ng baril. Pero giit ni SP Cayetano, si NBI Director Attorney Melvin Matibag umano ang dapat sisihin. Let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mau dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation, and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Wala ring katotohanan ng sinabi ni Matibag na humihingi umano ng security assistance ang GSIS na katabi ng Senate building. Biglang umamin na nandun, at biglang may sulat daw na ang GSIS ay nag-request ng security. Kailanman po, wala sa history ng GSIS na NBI ang
kanilang tatawagin. Parati po yung pulis. Ang NBI po ay hindi taga-secure. Sabi pa ni Cayetano, sinungaling umano si Matibag at hindi tumutupad sa mga napag-usapan. I believe he's lying to the president. That is my personal belief. I believe he is giving him false narratives. May usapan na po kami ni Director Matibag na in the building, around the building, kasi pinangako niya sa akin walang checkpoint sa labas ng NBI. Samantalang nakita sa video, NBI, pinabubuksan po yung mga kotse ng senador. This was on Monday. So sunod-sunod po ang kasinungalingan po ni NBI Director. Isa pa sa sinalag ng senador ay ang nangyaring kudita sa Senado. Pinasinungalingan niya ang balitang kaya nagpalit ng liderato ay para makontrol ang impeachment trial. Nababahala naman si Cayetano dahil baka sa kanila ibalik ang sisi kung sakaling maantala ang impeachment. Tiwala rin siya na matibay ang bilang na majority block ng Senado. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Tila eksena sa isang pelikula ang nangyaring gulo sa Senado kamakailan. Dahil dyan maraming mga katanungan ang lumutang. Himayin nga natin yan kasama ang kilalang veteran lawyer, walang iba kundi si Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, magandang hapon po at welcome muli sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Christian, at lahat ng mga nanonood at nakikinig. Good afternoon po. Okay, Attorney Kapunan, itong nangyari sa Senado, anong masasabi ninyo? Ngayong nakatakas na itong Senator Bato de la Rosa na dati yung tinawag na maliit na bata, pero nakatakas siya. Oo nga. Ang siguro ngayon ang majority ng social media, even kami sa legal circles, nakikita na namin yung ang tinatawag na circumstantial evidence. If you put together all the series of events, it really leads to what appears to be the objective of an escape of Bato de la Rosa. Because, for instance, nangyari yung sudden leadership at about the same time na nangyayari yung voting sa plenary tungkol sa impeachment, nangyari yung coup, no? Without hesitation, even without courtesy to the existing Senate President then. Pagkatapos noon, sunod na nangyari, no, na dumating si Bato, allegedly he was being chased. Although nakita naman natin sa video, he was not being chased. He was running away from arresting officers. Resisting arrest yun, hindi chase yun. Resisting arrest yun. Nung nangyari yun, pumasok and evidently meron silang plano because what we're hearing is he was waiting in the basement in some van, whether it belonged to either Cayetano siblings, hindi natin alam kung kay Alan or kay Senator Pia, but he was waiting in a van in the basement for 10 minutes. Tapos, nung umakyat na siya, biglang nagbutuhan on the change on leadership. Pagkatapos noon, Nina and Christian, sunod-sunod na nangyari, no? They got the majority. They said that they would create the Senate into a safe haven for Senator Bato, that there would be no authorities that would be allowed to serve a valid warrant of arrest, pinalitan ng Sergeant at Arms, inabolish lahat ng committees except one, Committee on Public Order, at ginawa pang chairman si Bato. A person investigating himself is absurd. This after sinabi nila na wag muna natin pupunuin ang committees na yan, tignan natin, we will study who the heads of the committees will be. But all of a sudden, nung nawala ng minority, na-notice naman natin na nawala ng minority, sunod-sunod na ang sequence of events. Nagpasa sila ng Senate Resolution number 44. Ang kailangan under the Senate rules, if I recall right, you cannot pass anything without at least one member of the minority present. Parang tiniming nila na walang minority at all. Tapos sunod-sunod na, replacement of security, creation of
Committee Resolution number 44, where any senator can attend and vote via Zoom, via virtual. That's uncalled for. That's unheard of. If you cannot perform your duties of a senator, plus yung all of a sudden, after 6 months of being absent, you will show yourself at the right moment when there is a change in leadership. Talagang planado lahat yan. Including what I would call, and it's becoming obvious, what I would call a stage attack on the Senate. Attorney Kapunan, having said that, sabi niyo po, naniniwala kayo na planado itong lahat. How do you examine po yung mga statement naman nila? Simula noong nagla-live yung mga sabay-sabay na majority senators belong to the majority bloc at yung final statement ni Senate President Alan Cayetano na palagi niyang sinasabing the Senate is under attack. Well, first of all, if the Senate is under attack, there should be no majority present. Kung totoong attack yan, ang duty ng Senate Sergeant at Arms at ang mga Senate security personnel is to to make sure that no senator is in the premises, to bring them out of harm's way. Ang nakita natin, imbis na naalarma sila, na inaatake na sila, they were preparing to give their own Facebook accounts. Nagsiselfie sila, nagfe-Facebook accounts. Meron nga nagtatawanan dyan. Parang, and why is it that at that point in time, the Senate President said that there will be a caucus? And hindi lang caucus, majority caucus. Ibig sabihin, sinasabi ng Senate President, bakit walang minority? Siguro alam nila na may Senate attack. Ang naririnig naman natin, there was no minority there because the Senate President called for a majority caucus. That probably explains why there were no minority in the premises. So, talagang, and after they had a media mini press conference with Secretary Remulla then, dapat concerned na sila sa continuing safety, no? Pinakita pa sa media, sa social media, na they even stayed, nagkainan pa sila. I mean, as if there were no real danger there. If there were real danger there, they should have gone out, no? And at the same time that this was happening, there was an escape. No, I would call it an escape because if it is just sinasabi ng Senate President or sinasabi ng mga majority senators that Senator Bato can leave the premises at any time. If this were so, why did they have to have protective custody? If they're saying that Senator Bato can leave anytime he wants, that belies yung sinasabi nilang we need protective custody. No. So, ang problema dyan, Nina and Chris, the problem, sabi namin lawyers, the problem with lies is not only do they quarrel with the truth, they quarrel among themselves. Sa dami ng lies na sinasabi nila, nagko-contradict na, no? Kagaya ng recent, narinig ko sa newscast niyo, na meron ng suspension ang Sergeant at Arms Aplaska. And Senate President Alan was quick to say, ba't hindi nyo suspend din ang NBI? But this is after he said we shall have a transparent investigation and all that, no? Ang nag-conclusion na siya, even without the results of the investigation, na the NBI director is lying. And he has said so many lies, no? Isn't that a conclusion? Opo. Hindi ba contradictory sa sinabi niya na we shall have an impartial and transparent investigation? Eh, nag-conclude na siya na the NBI is lying. Ngayon naman po, inamin rin po ni SP Cayetano na sumakay sa kanyang van si Senator Bato de la Rosa. Is it safe raw ba to assume na matagal na niyang itinatago si Senator Bato? Nakamute po, Attorney Kapunan. Attorney. Paki-unmute na lang po. Attorney? Alright, nawala ata si Attorney Kapunan.
And yun nga, palaging sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano being the Senate President na itong protective custody daw isang pribileyo lamang. Pero pag lumabas na si Senator Bato at nakalabas na nga si Senator Bato, hindi na nila hindi na nila responsibilidad na ibalik si Senator Bato at bantayan pa sa labas. Ayun na nga. Alam mo, parang nagko-contradicting nga yung mga nangyayari ngayon. Kaya maganda na nakakausap natin yung mga eksperto. Ano, mamaya, babalikan po natin si Attorney Lorna Kapunan tungkol po sa isyong yan. Sa kapapasok lang na balita, nagpalabas ang Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin laban kay Senator Ronald De La Rosa matapos itong hilingin ng Bureau of Immigration. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nagpadala na sila ng mga notice sa Border Control Authorities. Sa oras na magtangka si De La Rosa na umalis ng bansa, ay agad siyang aarestuhin. Balikan po natin ang ating interview kay Attorney Lorna Kapunan dito nga sa nangyaring pagtakas ni Senator Bato de la Rosa. At eto nga po, kanina tinatanong ko po, yung tingin nyo dito sa pag-amin ni SP Cayetano na sumakay sa kanyang van si Senator Bato de la Rosa. Kasi is it safe nga raw ba to assume na matagal na niyang itinatago si Senator Bato? Hindi natin alam kung matagal na niyang tinatago, no? Pero ang alam natin, yung denial ni Senator Pia that yung van nga nakatago at nag-apologize pa nga si Senator Ping Lacson, kung hindi man niyang van, van nga ni Senator Alan, ano? And it is not unlikely na syempre nag-uusap yung magkapatid, no? At kung merong van na ready na pumasok at naghintay sa basement at hindi pumasok hanggang nagbigay ng go signal, that means may plano yan. That's not spontaneous. May plano yan. Siguro akala nila na walang warrant of arrest, or at least na when he is inside the Senate premises, if there is a warrant of arrest, hindi masaserve yung warrant of arrest. At kailangan talaga nila ng boto ni Bato for a change in leadership, no? Hindi po Now, ba? ang problema diyan is yung mga dating majority, ano naman ang consideration nila kung bakit sila nag-shift, no? Wala talagang principled alliances sa Senate. It is personal interest ang nakikita ng lahat. So, ito pong mga nangyari na sinasabi kanina, let's just go back dun sa protective custody at may warrant of arrest from the ICC. Masasabi niyo po ba na maaaring naging, kumbaga, may obstruction of justice na ginawa itong Senate majority sa pagbibigay nitong protective custody at itong mga pagsakay sa mga sasakyan? Pwede rin po ba itong harboring a fugitive? Attorney Lorna Kapunan? Attorney? Yes. Yes. Sandali ha. Ang daming tumatawag eh. I will Opo. Live po kayo ngayon. reconnect. Opo. But we can hear you, Attorney. You can continue po speaking. Excuse me, I will reconnect ha. Opo. But Attorney Lorna, you can continue po. Okay, so ayan nga, may mga nagsasabi nga na obstruction of justice, pero sinasabi, ba no obstruction of justice, wala naman warrant. Pero bakit may protective custody? Kaya ang dami pong mga katanungan. Pero kung obstruction of justice nga naman, partner, no, itong mga member ng majority bloc ngayon sa Senado, they are very vocal and admitting, no? Parang admission yung pag-post nila sa social media accounts nila na hindi namin hahayaan na isuko ang isang senador sa banyaga. Di ba? Yung iba sa kanila, mga abogado rin, di ba? At iisipin mo, dapat alam rin nila yung sinasabi nila, di ba? Kumbaga meron rin silang argument kasi nga dapat nga daw, yung dati pang sinasabi na dapat local courts ang humuli sa isang local na official. So, at saka diba yung sinasabi yung pag-alis natin sa ICC, issue rin yan. Pero, itong nangyari kasing crimes against humanity nila, ay nangyari bago nangyari yung pag-alis sa ICC. Ganun nga, ang daming mga
Haka-haka, kuro-kuro at komento. Natututunan actually tayo dahil sa mga batas. Okay, Attorney Lorna? Yes, Yes. nandito na tayo. Okay. So, dito na lang po muna tayo sa isa sa mga person of interest daw ngayon, actually, ng, whether itong person of interest na ito ay... Mahina ang audio niya. I'm sorry, I cannot hear. Opo, Attorney Lorna, Ganito po, attorney. naririnig Yes. niyo po kami? Opo. Hindi masyado. Sige, Christian, ikaw nga, baka mas marinig ka ni Attorney. Okay, ito pong mga binabanggit po na medyo parang body ni Senator Bato de la Rosa, katulad ni na Senator, kanina binanggit niyo po si Senate President Alan Peter Cayetano. Ngayon naman po, itong si Senator Robin Padilla na sinasabing proprotektahan niya si Senator Bato de la Rosa. Maaari po bang, kumbaga, maging persons, ay tinuturing na kasi person of interest ngayon. Ng NBI. Ng NBI. Oo, si Senator Robin Padilla. Ano po ang ibig sabihin nito? Kasi ang continuing crime yan, ano? Continuing crime yan, ibig sabihin, ang nangyayari sa Senate, nagka-harbor sila ng fugitive. Nagdi-disrupt sila ng lawful service of a warrant of arrest. So it is a continuing crime, ano? At nag-obstruction of justice sila, no? Hanggang hindi ma-surrender ang isang Bato de la Rosa, continuing crime yan. So everybody in the Senate, the majority, who seem to be part of this conspiracy, lahat sila persons of interest. At tamang ombudsman, wala dapat public official na exempted dyan. In fact, mas mabigat nga ang isang obligasyon ng public official to follow the law. So, kailangan dapat si Senator Bato, Alan Peter, in fact, Senator Ejercito, who was caught on video saying, itago nyo yung CCTV na yan. Lahat sila are considered persons of interest na dapat imbestigahan, hindi lang ng ombudsman, ng authorities natin. Kasi meron tayong separation of powers, no? Ang limitation ng legislatura is to make laws. Hindi sila enforcement. Enforcement of the laws belongs to the executive branch. Ano yung executive branch? The President, the Cabinet, Department of Justice, local government, NBI, Opo. PNP, DOF, Ombudsman. Lahat yan are executive branches. Okay. So, Attorney... For Lorna- the Senate Opo. to interfere with the exercise of the function of the executive department, talagang liable sila, no? Opo. Hindi nila siguro alam ang Constitution na may limitation ng legislative power. Okay, so are you saying, Attorney Lorna, sabi mo persons of interest lahat yan, pwede silang kasuhan sa mga kasong you also mentioned it yourself, harboring a fugitive or obstruction of justice or even grave abuse of discretion? Lahat po ba ito ay pwedeng isampa laban sa kanila? Depende sa penalty, no? Kasi alam naman natin sa batas, kung ang penalty ay 6 years and below, immune sila. Kung ang penalty taken together is 6 months and above, hindi sila immune. So pwede silang kasuhan kasi may hindi lang obstruction of justice, may aggravating circumstance yan, ano? Opo. 6 Yung months po, hindi allowing 6 the use years. of firearms in the premises. Yung knowingly harboring a fugitive. Yung mga ganyan, mga aggravating circumstance yan. So baka more than 6 months yan, ang penalty. Kung more than 6 months, hindi na immune ang mga senador. All right, research po namin. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Thank you. Sorry sa... Nakahanda na ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng paglilitis ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Nananawagan naman ng independent investigation ang mga mambabatas sa naging gulo sa Senado. May umaarangkadang balita si Mari Ocampo. More than ready ang House Prosecution Panel. Inaasahan nilang sa Lunes na magko-convene ang Senado para sa pagsisimula ng paglilitis sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kaming panel of prosecutors, we will be discussing kung pupunta na ba kami on Monday rin para magpakita na handa na kami at i-confirm yung pag-transmit
ng articles of impeachment. Giit din ng mga miyembro ng prosekusyon paglabag sa konstitusyon ang anumang pagtatangkang i-dismiss ang impeachment sa Senado. Yan mismo ang utos ng ating saligang batas na pag natanggap yung articles of impeachment, walang choice ang Senado kundi ilitisin ang kaso. Mahalagang matuloy ang paglilitis upang mapanatili umano ang integridad ng institusyon ayon kay Akbayan Party Congressman Percy Sendanya. They cannot do this to the Filipino people the second time around. Ito mga nangyari itong nakarang araw, nakakahiya na nga yung Senado, mas ipapahiya pa nila yung sarili nila. Samantala, dismayado ang mga mambabatas sa nangyaring shooting incident at sa bigong pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa na wanted na ngayon ng International Criminal Court. Naalala ko nung araw, pagpangit na palabas sa sine, sinasabi ng mga tao, balik bayad. Ito dapat balik bayad kasi talaga nakita natin kung paano binababoy yung sa institusyon tulad ng Senado. Kaya nanawagan ng mga mambabatas na magsagawa ng independent investigation. Giit ni De Lima, maraming tanong ang dapat mabigyan ng kasagutan. Maituturing aniyang obstruction of justice ang ginawa ni Senator Robin Padilla na pagpuslit kay De La Rosa. Aiding and abetting a criminal fugitive. Obstruction of justice yan. Malinaw po sa akin yan. Sa ilalim kasi ng RA 9851, binibigyan ng Estado ng karapatang isuko ang isang subject of investigation sa isang international tribunal na nagsasagawa ng investigasyon at trial. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa Lunes na magko-convene ang Senado bilang House Impeachment Court. Alamin natin ang paghahanda ng impeachment prosecutors. Makakausap natin si San Juan City Representative Isabel Zamora. Magandang gabi po, Congresswoman Bell. Welcome po sa Arangkada Balita. Hi, magandang gabi sa inyong lahat. Okay, siguro tanungin ko muna si Congresswoman bilang isang abogado. Dito po sa nangyaring pagtakas raw nitong si Senator Bato de la Rosa. Sabi kasi niya, Senate President Alan Peter ay wala naman daw arrest na nangyayari. Kaya he can just leave the Senate anytime. Para po sa inyo bilang isang abogado, ano po ba to? Obstruction of justice o pagkonsinti dito kay Senator Bato? Exactly, that is obstruction of justice. Meron po tayong valid warrant issued by the International Criminal Court at yun naman po malinaw sa ating batas na pwedeng i-enforce po yan dito. And we have Republic Act 9851 to support that. Siguro banggitin natin na the Supreme Court has already decided that we are bound to follow the ICC even if nakaalis na tayo sa ICC for the period nakasali pa tayo. And ito pong crimes na allegedly committed by President Duterte, Bato de la Rosa, were committed during the time when we were still a member of the ICC. Kaya po, valid yung warrant at yung ginagawa po nilang pagkonsente sa pagtago kay Senator Bato de la Rosa, aid sa kanyang pagtakas, ay obstruction of justice. And banggitin ko na din po, under our law on obstruction of justice, when it's a public officer, a public official, or a government official who commits the crime of obstruction of justice, I believe there's a penalty of perpetual disqualification. Yung punishment kaya, Congresswoman, naalala niyo kung sinasabi kanina ni Attorney Lorna Kapunan, kung more than 6 months, kung less than 6 months, dito sa obstruction of justice na ito, ay pasok po ba yun? Dito sa, pwede po yan na isampa dito sa mga sinasabing maaaring kumonsinti or nag-protect kay Senator Bato? Okay. Let me see. I have that open. But in any case,
Congresswoman Bell, perpetual disqualification, di na sila pwedeng tumakbo muli. sa public office. Opo, Tama it po ba? says here, if any of the foregoing acts is committed by a public official or employee, he shall, in addition to the penalties provided thereunder, suffer perpetual disqualification from holding office. So, I would think dapat alam po yan ng ating mga senador. Dahil But who will file a case against them? Can we file a case against them? Who will, and who do you think will do that? Who will Well, file a case against the senator who might be guilty of obstruction of justice? It should be the ombudsman. The ombudsman. Okay. So, ayan. Mukhang nagiging mas exciting. Tingnan natin kung magpa-file nga ng case ang ombudsman sa dami na po ng kasong pina-file niya. At least may mga pointers na tayong dapat bantayan, no? Diba? Sabi ni Congresswoman Isabel ay dapat ombudsman yung magpa-file, no? At umaksyon dito. Anyway, Congresswoman, dako naman po tayo sa inyong paghahanda sa impeachment. With all of this, itong mga kaganapan po sa Senado simula po nung Lunes, ano po yung paghahanda ninyo sa impeachment trial? Alam niyo ho, maski na po may kaguluhan sa Senado, hindi naman po kami tumitigil sa aming preparations. So, tuloy-tuloy lang po ang aming preparations. We have been meeting every day. The different prosecution teams have been meeting every day. And tayo po ay nagbabasa. We are reviewing the draft question and answers, briefs, and statements that we have made with our lawyers. And Congresswoman Bell, ito, nag-iba kasi ang komposisyon ng liderato sa Senado and lahat talaga inaabangan itong maaksyon ng mga eksena dyan. Ano? Karamihan na raw po ngayon ay mga pro-VP Sara or di ba, friendly kay VP Sara. Nababahala po ba kayo dito sa nangyaring biglaang change of leadership in these circumstances na nagkahabulan pa para may makaboto at makuha yung 13 votes na yan? Well, that's true, no? Siyempre nakababahala ang nangyari sa Senado. For the simple reason na hindi dapat nangyayari yan sa ating Senado, hindi ba ho? We believe that they've gone to the lowest of the low. I mean, bakit naman po magkakaroon ng gunshots? Masyadong magulo, masyadong madaming issues concerning the events that transpired in the past few days. And of course, lagi po nating sasabihin or kami po ay naniniwala na ang mga ito ay may kinalaman sa ating impeachment. Of course, siguro that's yung gunshots and yung pagpapatakas kay Senator Bato is a different matter. But in fact, yung kaguluhan in the Senate during that day, paniwala namin ay may kinalaman din dahil sa impeachment dahil that was the impeachment articles were being delivered that time. In any case, maski po magulo sa ating Senado, kami naman po ay tuloy-tuloy lang ang aming preparation for trial. Alright. Inaasahan po ba ninyo na ngayon po marami nang sinasabing VP Sara, inaasahan niyo po ba susulpot na itong si VP Sara dito sa impeachment trial? Well, I hope that she will appear at the impeachment trial. This is her last chance to defend herself. Binigyan po siya ng kanyang due process rights sa House Committee on Justice. She was given or she was afforded all of the opportunities for her to defend herself or to show her evidence, pero hindi niya po ginawa iyon. So, dito po sa trial, dapat magpaliwanag po siya sa taong bayan. Otherwise, kung hindi po siya magpakita, hindi po siya sumagot, hindi po siya magpaliwanag, then ang ebidensya lang pong makikita nating lahat ay ang ebidensya laban sa kanya.
All right. And that should be the basis of the decision of the senators. Okay, maraming salamat. San Juan City Representative Isabel Zamora. Happy weekend po. Happy weekend po and maraming salamat din po. Paglilihis sa issue. Ito ang reaksyon ni na ML Party List Representative Laila de Lima at Akbayan Congressman Chel Diokno at Percy Sendanya sa mga reklamong isinampa ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mans Carpio. Humarap sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga mambabatas para sa preliminary investigation. Batay sa reklamo, nilabag umano ng mga kongresista ang Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Law at ang Data Privacy Act. Ito'y matapos isa publiko ang mga confidential bank records ni Carpio na sa mga pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment hearing. Pero ayon kay De Lima, isang uri ng harassment ang reklamo at walang paglabag sa batas sa isinagawang pagdinig ng komite. Pwede rin umano silang maghain ng counter charges para sa mga damages, malicious prosecution at perjury sakaling ma-dismiss ang reklamo laban sa kanila. Itong file ng kaso doon sa mga complainants natin sa impeachment, ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at panghaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. The same way na narito kami ngayon, kinasuhan nila for doing our jobs. Sa pagkakataong ito, makakausap natin si Len Olea, Secretary General ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP. Magandang gabi, Ms. Len, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang gabi din, Ms. Nina, kay Jack. Opo, kasama ko po ngayon si Christian dahil si Jack po ay nagbakasyon muna. Oo, well-deserved. Oo. Sa mata ng isang journalist po, anong masasabi mo sa nangyaring gulo at pamamaril dyan po sa Senado? Siyempre, galit na galit tayo dun sa pangyayari sa Senado dahil nakita natin kung paanong nilagay sa panganib ang buhay ng mga journalist at ng mga karaniwang empleyado para lang pagsilbihan yung makitid na interes ng isang senador. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, ang dapat natin itiyak ay kaligtasan ng mga sibilyan. Opo. Sa tingin niyo po ba maraming nagsasabi na ito ay palabas lamang o stage? Kayo po bilang Giorno o bilang isang mamamahayag, ano po sa tingin ninyo? Ito po ba isang stage event lamang o palabas? Maraming nag-raise ng mga tanong ng mga veteranong mga journalists, at nakita natin yung mga timeline na inilabas ng iba't ibang media outfits at kahit ang press con ng Malacanang after the incident ay lalong mas nagpatibay ng mga suspicion at mga kutob sa halip na magbigay ng malinaw na mga sagot. Kaya hindi natin maikakaila na mas maraming duda at mas lumilinaw na parang sinadya itong pangyayari nito ng putukan. Kaya mas lalo nakakagalit kasi sinadya niyo iyan at the expense of the people around the warring parties or para lang ipagtanggol at hindi isuko si Senator Bato de la Rosa. Kaya ito yung mas nakakagigil dito di ba, na pwedeng malagay sa panganib, may aktual na putukan, gunshots na narinig at hindi niya tiniyak na makaligtas or in-ensure yung safety nung mga nagko-cover during that time. Oo nga po, at sa napanood po natin mga live reports kung saan nandyan yung ating mga mamamahayag sa gitna ng mga putukan na talagang hindi mo sila masisisi kung sila ay talagang natakot para sa kanilang buhay. Maski tayo na nanonood sa kanila ay talagang kabang-kaba para sa kanila, and yet they still covered and did their jobs to the best of their abilities. Sa mga ganitong insidente na first time unprecedented na nakita natin, baka meron po kayong masasabi na pwedeng baguhin pagdating sa safety protocols ng ating mga journalists, Ms. Len.
Una sa lahat, syempre nag-undergo ang maraming journalist ng safety training. Pero dito sa insidente na to sa Senado, nakita natin kung paanong yung mismong gobyerno ang hindi kinonsider ang safety ng mga journalist. Kaya kahit na yung mga kasamahan natin na nandun sa Senado, marami sa kanila nakapag-safety training. Pero hindi iyon naihanda sa ganong sitwasyon dahil nga yung mismong dapat na nag-ensure ng kanilang safety, meaning yung OSAA sa loob ng Senate, ando ng police, ando ng NBI, pero hindi na-prevent itong ganitong klaseng putukan. So syempre sa ating mga colleagues, nagmo-monitor tayo nung nangyayari yan. Pag may gunshots, drop to the ground talaga yung unang gagawin at maging aware dun sa sitwasyon. Pero dahil nga alam natin na ginampanan ng ating mga kasamahan yung kanilang tungkulin na maghatid ng balita at tayo ay saludo sa lahat ating mga kasamahan na sa gitna ng ganong sitwasyon ay inuna nila yung kanilang tungkulin na alamin ang katotohanan at ihatid ito sa publiko. Ayun nga po, sana hindi na ito maulit. At saludo rin po tayo sa lahat po ng mga kasamahan natin na nag-cover dyan sa Senate shooting incident. Maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Len Olea ng NUJP. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po at ingat po tayong lahat. Namumuro ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw ng trading sa Mine of Platts, Singapore, hanggang 2 pesos and 50 centavos ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel at hanggang 1 peso and 25 centavos naman sa gasolina. Dahil ito sa muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, pinagpapaliwanag ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa sunod-sunod na brownout ngayong linggo sa Luzon at Visayas. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Mainit na nga, brownout pa. Ito ang naging kalbaryo ng maraming consumer sa Luzon at Visayas ngayong linggo. Sunod-sunod kasi ang naging deklarasyon ng Red Alert kung saan ipinapatupad ang manual load dropping o rotational brownout dahil sa kakarampot na supply ng kuryente. Nagsimula ang Red Alert sa Luzon matapos bumigay ang Ilihan Dasmariñas at Ilihan Tayabas transmission line. Dahil dito, hindi makapag-supply ng kuryente ang Ilihan Gas to Power Complex sa Luzon. Bukod dyan, 25 planta ang hindi gumagana ngayong taon at 8 pang planta simula 2019. May 14 ding planta na nasa derated capacity o mas mababa ang nagagawang kuryente. Damay din dito ang Visayas. Kasing Visayas, dependent din sa Luzon sa power. May sobra kasi yung Luzon normally eh. So ngayon, hindi na maka-export si Luzon sa Visayas. Ang mga planta na down, it will take them time, hours or some even days to go back online. Ngayong hapon, naka-red alert uli sa Luzon hanggang mamayang 11:00 ng gabi. Kapag hindi kasi ito'y pinatupad, maaaring tuluyang bumigay ang grid. Apektado rito ang maliliit at malalaking negosyo. Pagkatapos nga po ng mga taas ang bilihid, ito naman, mataas mong bibilin yung produkto mo, tapos nasisiraan ka lang. So, ayun po. Opo, sa mga miyembro, malaking pinakadagok sa amin, sa hanay namin. Mahirap din sa mga manufacturing na hindi nila ma-schedule na yung production nila na tuloy-tuloy, no? So all of this will affect in higher production cost and less productive sa mga manufacturing. Hinihintay pa ng DOE at ng Energy Regulatory Commission ang paliwanag ng NGCP. Kasi ERC yung regulator nila. And I think they've started it na i-reprimand o kung ano man ang consequence yan. Because meron na silang obvious violation just without reporting eh. Habang ikinakasang investigasyon, pagtutuunan ng energy sector na maibalik muna ang mga planta at transmission line. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Alamin na natin ang latest sa mundo ng showbiz mula kay Jai Ho.
Heto na nga ang latest na umaarangkadang showbiz balita. Kapamilya Big Winner Brent Manalo, recording artist na. Ano kaya ang masasabi ni Brent na after his Pinoy Big Brother experience? Lahat po ng detalye alamin natin dito lang sa Joy Hot Exclusives. Agad nating hininga ng reaksyon si Brent Manalo matapos ma-release ang kanyang mga kanta mula sa Star Pop ng Star Music kagabi. Hindi ako mapaniwala. Never ko na-imagine na magkakaroon ako ng EP album. Pero syempre proud na proud ako kasi talagang hirapan namin to, yung mga kanta dito, talagang pinag-isipan. Sa proseso ng paglikha ng kanyang album, masasabi ba ni Brent na naging hands-on siya dito at nakipag-collaborate sa Star Pop para ito ay mas mapaganda? Never ako nag-absent. Even yung sa pagpili ng kanta, talagang pinagmitingan pa namin yun, nag-listening party kami. Sa nasabing album o EP ni Brent Manalo, may kanta siyang binigyan ng bersyon na nauna ng inawit ni Daniel Padilla. Paano napili ang kantang ito? Yung malay ko, sinuggest ko siya na parang ganun yung kanta na gusto ko. Pero sabi ni Sir Roxy or si Sir Rox na parang, sige, gawa mo na ng cover. Yun na lang. Yun na yung actual song na i-release natin. Para sa kanya, ano naman ang kanta na masasabi niyang favorite niya sa kanyang EP? Pareho tayo nahihiya. Nandun na pala yung sagot. Si Sir Rox yung sumulat nito eh. Tapos sobrang ganda talaga ng pagkalatag. Samantala, isa sa inaabangan ngayon ay ang gaganapin na FanCon ni Brent Manalo. Madami ang nag-e-expect for sure na may mga espesyal na bisita. Ano nga ba ang masasabi ni Brent na dapat i-look forward ng kanyang mga tagahanga? Ito naman kasi parang yung FanCon, the purpose talaga is me and the fan. Parang sila yung kadate ko. Inalam din natin kay Brent kung ano sa ngayon ang mas matimbang sa kanya. Ang pagiging aktor bilang napapanood natin siya sa Hotel 88 o ang pagiging recording artist. Pero syempre, first love ko talaga yung acting talaga. I'm always gonna go back to my roots, kumbaga. At yan na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident kaarangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito nyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives. Balik sa inyo. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. Sa ngalan ni Jack Batallones, ako si Christian Bascones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.